Gawan ko lang ng reaksyon yung ginawa nating video tungkol dito sa ating simpleng estimasyon. Dahil maraming nagtatalo-talo sa comment section na mali daw itong ginawa natin. Dahil ang ginamit natin dito ay centimeter, dapat daw ay meter. Ginawa ko kasi ang bidyong ito para sa ating mga ordinaryong mamamayan na hindi talaga gumagawa o yung mga gustong mag-DIY para mas madali nilang maunawaan. Kadalasan kasi ang ginagamit nating panukat ay metro na kung saan makikita natin ang panukat na inches at centimeter. Kaya centimeter ang ginamit natin para mas madali nilang malaman. Ang target kasi natin sa bawat ginagawa nating video ay yung mga ordinaryo nating kababayan na walang ideya tungkol sa construction o kung ano ba ang ginagawa o mga pamamaraan sa construction. Kaya hanggat maaari, hanggat mapapasimple natin yung mga termino, yun ang ipapakita natin sa ating video. Tungkol dito sa bilang ng tiles na kung ilang pirasong kinalabasan ng ating kalkulasyon, may nagsasabi na hindi daw tama ang resulta ng ating kalkulasyon. Meron ako ditong ginawang simpleng paglatag ng tiles na kung saan papakita ko sa inyo na sakto lang ang 17 pieces. Ito yung simpleng paglatag natin ng tiles. Yan ang haba 300 cm, ang lapad 200 cm. Kung hahatiin yung 300 cm sa 60 cm na laki ng tiles, ang lalabas sa kanya ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sa 200 cm naman, pag hinati nyo siya sa 60, ang lalabas sa kanya ay 3 buo at 20 cm na seruho. Bali, ang nagamit nating buo ay 15 at ang seruho natin ay 5 na 20 cm. Yung 60 cm kasi na tile, mahahati natin to sa 3. Yun ay kung gagamitan natin ng tile cutter. Pero kung gagamitan natin siya ng grinder, mahahati lang natin itong 60 cm na tile sa 2 kasi nga masisira lang siya sa grinder. Pero kung tile cutter ang gamit, perfecto natin itong maihiwa sa 3. Kaya yung buo natin ay 15 na at pang 16 itong 3 siruho at itong 2 20 cm na siruho pang 17. Kaya kung ganito ang klase ng paglatag ninyo na tile, ang 17 piraso sa sukat ng ating floor area na 300 by 200 ay sasakto na ang 17 piraso. Pero mag-iiba yan kung sakali namang grinder ang gagamitin nating pantabas. Gaya nga ng sabi ko, dahil ang grinder nakakasira ng tiles, nagkakabungi-bungi. Syempre, hindi naman natin ilalatag yung tiles dito na may bungi-bungi. Kung may pattern naman na tile ang ating gagamitin, halimbawa ganito ang pattern niya, ang magagamit naman natin dyan ay 18. Dahil lang isang tile na may pattern, mahati lang natin siya sa gitna. Dahil nga magkabila ng pattern niya, kaya ang isang tile ay mahati lang natin para maging 2. Kung ang buo natin ay 15, pang 16 itong 2 siruho, pang 17 itong 4, at pang 18 itong kalahati. Kaya ang magagamit natin, kung may pattern na tile ang gagamitin natin at ganitong klaseng ng latag ang gagawin natin, ay 18. At dahil nga sa simpleng estimasyon lang ang ginawa natin, sa ginawa nating real video, hindi na natin nabanggit doon yung mga kaakibat na magiging aberya. Kaya ang sinabi ko doon sa comment section ay kadalasan ang ginagawa natin ay nagpapasobra ng bilang mula sa bilang ng ating estimasyon. Dahil may mga posibleng maging aberya gaya ng kapag umorder tayo ng tiles ay may mga damage o pagka-deliver may hati o kaya nagkamali tayo ng pag-cut ng tile, kaya natin kailangan pasobrahan. At kahit pa mga engineer kapag nag-estimate ng materyales ay nilalagyan nila ng pasobra dahil nga sa mga kaakibat na posibleng maging aberya. Kaya dito sa ginawa nating simpleng estimasyon, masasabi ko na tama naman ang ating naging kalkulasyon. Yun lang, maraming salamat.